Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-asa? Isang kwentong magpapatunay na kahit sa pinakamadilim na kabanata ng buhay, may isang liwanag na maaring sumilay para bigyang lunas ang pinakamatinding sakit. Sabi nila, ang katahimikan daw pagkatapos ng isang trahedya ay mas nakabibingi kaysa anumang ingay. Paano kung ang katahimikang yon ay basagin ng isang tinig na hindi mo inaasahan? Halina't pakinggan natin ang kwento ng Hacienda de la Esperanza at ng isang pag-ibig na sisibol mula sa abo ng nakaraan. Ang mabibigat na tarangkahan ng Hacienda de la Esperanza ay gumawa ng isang malagim na tunog nang ito ay dahan-dahang bumukas, tila isang halimaw na nagbubuka ng kanyang bibig upang lamunin ang sino mang maglakas loob na pumasok. Para kay Hiraya de Leon, ang tunog na yon ay ang hudyat ng kanyang bagong buhay. O marahil, ang simula ng isang pagsubok na hindi niya kailanman inasahan. Ngunit hindi si Hiraya ang nakatunghay sa pagpasok ng luma at kinakalawang na pampasaherong jeep. Sa loob ng madilim na opisina, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa malamig na ilaw ng isang monitor, nakaupo si Magtanggol Alcaraz. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa apat na magkakaibang anggulo mula sa mga security camera. Pinapanood niya ang bawat galaw sa kanyang teritoryo. Dahan-dahan niyang inikot ang baso sa kanyang kamay, pinaglalaruan ng kulay amber na likido sa loob nito. 1 taon. 1 taon na ang lumipas, ngunit ang sakit ay parang alak na habang tumatagal ay lalong tumatapang. At sa bawat araw, ang pait ay mas lalo niyang nilalasap. Sa monitor, nakita niya ang pagbaba ng isang babae mula sa jeep. Payak ang kanyang suot na bestida, may daladalang isang luma ngunit malinis na bag at ang kanyang buhok ay nakatali lang sa likod. Simple, masyadong simple para sa karangyaan ng hasyenda. Ito na ang pang-14. Ang pang-14 na aplikante sa loob ng 6 na buwan. Pinindot niya ang intercom sa kanyang mesa. Papapasukin siya. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin na nagmumula sa aircon. Makalipas ang ilang minuto, isang katok ang narinig sa pinto ng kanyang opisina. Bumukas ito at iniluwa ang babaeng nakita niya sa monitor. Si Hiraya. Hindi siya tumingin. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa mga papeles sa kanyang mesa. Maupo ka. Narinig niya ang mahinang pag-urong ng silya. Hiraya de Leon, sabi niya. Binabasa ang pangalan mula sa resume na halos hindi niya sinulyapan. Alam mo ba kung bakit ka narito? Opo, Senyor Alcaraz. Para po mag-apply bilang tagapag-alaga ng inyong anak. Mahina ngunit buo ang boses ni Hiraya. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi ako naghahanap ng aplikante. Naghahanap ako ng solusyon. Malamig niyang tugon. 13 na ang sumubok at lahat sila ay nabigo. Mga doktor, mga therapist, mga professional na may matataas na credential. Lahat sila umalis na may kabiguan sa kanilang mga mukha. Itinaas niya sa wakas ang kanyang paningin. Tinitigan niya si Hiraya ng diretso sa mga mata. Ano ang maya-alok mo na wala sila? Isa ka lang. Simpleng babae mula sa probinsya. Hindi na tinag si Hiraya sa titig niya. Wala po akong maipapangakong himala, senyor. Pero meron po akong pasensya at meron po akong puso para sa isang batang nangangailangan. Isang mapaklang ng ngiti ang sumilay sa labi ni Tanggol. Puso. Isang salitang matagal na niyang kinalimutan. May mga patakaran sa bahay na ito, Miss De Leon? Mariin niyang sabi. Una, gagawin mo lang ang iyong trabaho. Walang personal na tanong. Pangalawa, hindi mo gagalawin ang anumang bagay na hindi mo pag-aari. At pangatlo at pinakamahalaga sa lahat, huwag mo akong bibiguin. Hindi po, senyor. Mabuti, maari ka nang magsimula. Akmang tatayo na si Hiraya nang bumukas ang pinto. Isang babaeng nakaputing bestida na may dalang isang tray ng tsa ang pumasok.
Ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng araw sa labas, isang bagay na hindi nababagay sa madilim na opisina ni Tanggol. "Tanggol, pinsan, nagdala ako ng tsa," malambing na sabi ni Alonsina Reyes. "Oh, may bisita ka pala." Ibinaling niya ang kanyang matamis na ngiti kay Hiraya. "Ikaw na siguro ang bagong aplikante. Ako si Alonsina, pinsan ng yumaong asawa ni Tanggol." Inilahad niya ang kamay kay Hiraya. Nag-aalangan man ay tinanggap ito ni Hiraya. "Magandang araw po, ma'am." "Naku, wag mo na akong tawaging ma'am," sabi ni Alonsina na may kasamang mahinang tawa. "Pasensya ka na sa pinsan ko, ha? Ganyan lang talaga siya, masyadong seryoso. Pero mabait yan, kailangan lang ng tamang pag-unawa." Ang kanyang mga salita ay tila isang babala na nakabalot sa pagmamalasakit. Bumaling siya kay Tanggol. "Hayaan mo na siyang makita si Sinag. Pinsan, baka siya na ang hinihintay natin." Walang emosyon na tumango si Tanggol. Dinala ng isang kasambahay si Hiraya sa isang silid sa ikalawang palapag. Ang pinto ay gawa sa matigas na narra at nang buksan ito, isang malawak na silid ang tumambad sa kanya. Ang lahat ay mamahalin. Ang mga laruan, ang kama, ang mga kasangkapan. Ngunit ang silid ay walang buhay. Kasing tahimik ng isang musoleo. At sa gitna nito, sa tabi ng malaking bintanang salamin, nakaupo sa isang wheelchair ang isang batang lalaki. Si Sinag. Nakatanaw lang siya sa labas, sa malawak na hardin. Ang kanyang mga mata ay maganda. Ngunit walang kislap, tila isang manika na walang buhay. Hindi nagsalita si Hiraya. Hindi siya lumapit. Nanatili lang siya sa may pintuan. Dahan-dahan, inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bulaklak ligaw na pinitas niya kanina sa daan. Maingat siyang lumapit sa isang maliit na mesa na malayo sa bata at inilagay ang bulaklak sa isang baso na may kaunting tubig. Isang maliit na patak ng kulay sa isang mundong kulay abo. Pagkatapos, walang sinabi, dahan-dahan siyang lumabas ng silid, isinara ang pinto ng marahan. Sa kanyang opisina, nakatingin pa rin si Magtanggol sa monitor. Napanood niya ang lahat. Ang pagpasok ni Hiraya, ang hindi nito pang iistorbo sa bata, at ang kakaibang ginawa nito. Izinoom niya ang kamera sa maliit na mesa. Doon, nakatayo ang isang maliit at kulay lilang bulaklak ligaw. Isang bagay na hindi nabibilang sa loob ng mamahalin at perpektong silid. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Sumimangot siya at isang tanong ang nabuo sa kanyang isipan habang tinititigan ang imahe ng bulaklak ligaw sa kanyang monitor. Ang lahat ng naunang aplikante ay sinubukang pasayahin si Sinag gamit ang mga mamahaling laruan, mga libro, mga gadget. Lahat sila ay sumubok na pumasok sa mundo ng bata. Pero ang babaeng ito, bakit tila ang una niyang ginawa ay mag-iwan lang ng isang bagay na simple at umalis? Ano ang binabalak ng isang Hiraya de Leon? Lumipas ang mga araw sa Hacienda de la Esperanza na tila walang pinagbago. Ang bawat umaga ay sinasalubong ng katahimikan. Ang bawat gabi ay nagtatapos sa katahimikan. Para kay Hiraya, ang katahimikang yon ay isang pader na kailangan niyang tibagin. Ladrilyo sa bawat ladrilyo. Ang naging takbo ng kanyang buhay ay simple. Gigising siya bago pa man sumikat ang araw. Ipaghahanda ng pagkain si Sinag at buong araw na mananatili sa tabi nito. Sinubukan niya ang lahat. May isang araw na nagdala siya ng isang libro na puno ng makukulay na larawan. Binuklat niya ito sa harap ni Sinag. Itinuturo ang mga hayop at mga bulaklak. Ginagaya ang kanilang mga tunog sa masiglang paraan. Ngunit ang mga mata ni Sinag ay nanatiling nakatanaw sa malayo. Tila tumatagos sa pahina ng libro at sa pader ng silid. May isang hapon na umupo siya sa sahig at sinubukang mag-model ng luwad.
Gumawa siya ng isang maliit na ibon, isang aso, isang pusa. Inilagay niya ito sa palad ni Sinag, umaasang kahit ang pakiramdam ng malambot na luwad ay magdudulot ng reaksyon. Ngunit ang mga daliri ng bata ay nanatiling hindi gumagalaw. Isang gabi, habang pinagmamasdan niya ang mga bituin mula sa bintana, sinimulan niyang humimig ng isang lumang awit. Isang owoyay na kinakanta sa kanya ng kanyang ina noong bata pa siya. Ang kanyang tinig ay mahina at puno ng pangungulila, umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ngunit si Sinag ay nanatiling parang isang estatwa sa kanyang wheelchair. Sa lahat ng ito, palaging may isang anino na nagmamasid. Si Alonsina. Kawawa ka naman, Hiraya. Madalas niyang sabihin na may ngiti sa labi ngunit may panunuya sa mga mata. Pinapagod mo lang ang sarili mo. Marami nang sumubok dyan. Mga eksperto pa nga, pero wala rin. Baka dapat tanggapin na lang natin na ganyan na lang talaga siya. O hindi sumasagot si Hiraya. Tumatanggap lang siya ng isang tipid na ngiti at nagpapatuloy sa kanyang ginagawa. Hindi niya hahayaang sirain ng lason mula sa mga salita ni Alonsina ang kanyang pag-asa. Isang hapon, habang ang ulan ay mahinang pumapatak sa labas, naramdaman ni Hiraya ang isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Umupo siya sa isang maliit na upuan sa tabi ng wheelchair ni Sinag. Hindi siya nagsalita agad. Pinakinggan lang nila pareho ang tunog ng ulan. Alam mo, Sinag, mahinang simula ni Hiraya. Ang kanyang boses ay tila bahagi na ng ulan. May kapatid din akong lalaki noon. Si Bituin. Mas bata sa akin. Palagi kaming magkasama. Aakyat kami sa mga puno, mangingisda sa sapa, maghahabulan sa ilalim ng buwan. Huminga siya ng malalim, nilalabanan ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Pero isang araw, naaksidente siya at iniwan niya na ako. Pagkatapos noon, parang ang buong mundo ko ay naging tahimik. Katulad ng silid na ito, ayokong makipag-usap. Ayokong ngumiti. Gusto ko lang mapag-isa. Tumingin siya kay Sinag. Ang bata ay nakatingin pa rin sa bintana. Ngunit pakiramdam ni Hiraya, sa unang pagkakataon ay nakikinig ito. Ang nakatulong sa akin ay mga kwento ng aking ina. Kahit hindi ako sumasagot, patuloy siyang nagsasalita. Sabi niya, kahit gaano kadilim, laging may mga bituin. Kailangan mo lang daw hanap. Napabuntong hininga si Hiraya. Inabot niya ang isang manikang robot na nasa ibabaw ng mesa. Ito raw ang paboritong laruan ni Sinag bago ang aksidente. Medyo may kalumaan na ito. Kailangan lang natin hanapin ang Sa kanyang pag-abot, hindi niya sinasadyang masagi ang isang tore ng maliliit na kahoy na bloke na kanina niya pa binubuo. Ang mga blok ay sunod-sunod na nagbagsakan sa sahig na gawa sa kahoy, lumilikha ng isang nakakatawang sunod-sunod na tunog. Tok, 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 klang. Napapikit si Hiraya sa pagkagulat at sa inis sa sarili. Napaka-clumsy niya. Ihanda na niya ang sarili para sa karaniwang katahimikan. Ngunit wala. Nang imulat niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Sinag, nakita niya ito. Isang bahagyang paggalaw sa gilid ng mga labi ng bata. Napigil ni Hiraya ang kanyang hininga. Pinanood niya itong mabuti. Ang maliit na paggalaw ay dahan-dahang naging isang kurbada. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansin, ngunit totoong-totoo. Isang ngiti. Isang panandaliang ngiti na sumilay sa mukha ni Sinag bago ito muling naglaho at bumalik sa dati nitong blangkong ekspresyon. Ngunit nakita niya ito. Sigurado siya. Sa labas ng silid, napahinto sa paglalakad, si Magtanggol Alcaraz. May narinig siyang kalabog mula sa silid ng kanyang anak at akma na sana siyang papasok para tingnan. Ngunit natigilan siya sa siwang ng bahagyang nakabukas na pinto.
Nakatayo siyang parang bato, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang ngiting iyon, ang ngiti na isang taon na niyang hindi nakikita, ang nangiti na akala niya ay hindi na niya kailanman masisilayan pa. Sa isang taon ng kadiliman, sa isang taon ng walang katapusang pagdadalamhati, sa wakas, may isang munting sinag ng pag-asa at ang nagdala nito ay ang babaeng simple, ang babaeng dayo lang sa kanilang mundo. Hindi siya gumalaw, hindi siya huminga. Nanatili lang siyang nakatayo roon, isang bilyonaryong walang kapangyarihan sa harap ng isang himalang kasing liit, ngunit kasing halaga ng isang ngamti. Sa unang pagkakataon, sa loob ng isang taon, naramdaman ni Magtanggol ang pagyanig ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. At sa likod ng mga bitak, isang emosyon na matagal na niyang ibinaon ang nagsimulang gumapang palabas. Pag-asa. Ang nangiti ni Sinag ay parang isang bato na inihagis sa isang payapang lawa. Ang mga alon nito ay mabilis na kumalat sa buong Hacienda de la Esperanza. Binabasag ang matagal ng pananahimik. Ngunit para kay Magtanggol Alcaraz, ang alon na iyon ay nagdala ng dalawang magkasalungat na damdamin, pag-asa at pagdududa. Sa sumunod na gabi, sa kanyang opisina, paulit-ulit niyang pinanood ang recording mula sa security camera. In rewind, play, in rewind, play. Ang maikling sandali kung saan ang mga labi ni Sinag ay bumuo ng isang ngiti. Totoo ito. Hindi ito imahinasyon. Isang bahagi niya ang gustong maniwala na ito ay isang himala, isang purong resulta ng kabutihan ng puso ni Hiraya. Ngunit ang isang taon ng kapaitan ay nagturo sa kanya na maging mapanghinala. Ang mundo niya ay puno ng mga taong may mga nakatagong motibo, pera, kapangyarihan, impluwensya. Ang apelyidong Alcaraz ay isang magnet para sa mga oportunista. Paano kung isa si Hiraya sa kanila? Paano kung ang lahat ng ito, ang kanyang pagiging simple, ang kanyang pasensya, ay isang pagkukunwari lamang? Isang paraan upang makuha ang kanyang tiwala at sa huli, ang kanyang yaman. Ang mga tanong ay parang mga ahas na gumagapang sa kanyang isipan. Ang pagdududang ito ay lalong pinatindi ni Alonsina. Sa hapagkainan, habang tahimik silang kumakain, sinimulan ni Alonsina ang kanyang laro. Nakakatuwa, hindi ba? Pinsan, sabi niya. Ang kanyang boses ay matamis na parang pulot. Pagkatapos ng lahat ng mga dalubhasa mula sa Maynila, isang simpleng probinsyana lang pala ang makakapagpangiti kay Sinag, tila isang himala. Hindi sumagot si Tanggol, ngunit alam niyang may kasunod pa ang mga salita ni Alonsina. Pero, hindi ba't nakakapagtaka? Pagpapatuloy niya, itinigil ang paghiwa sa kanyang pagkain at tumingin ng diretso kay Tanggol. Lahat sila ay nabigo, pero siya, sa loob lamang ng ilang araw, nagtagumpay. Siguro, alam niya kung paano laruin ang kanyang mga baraha. Alam niya na ang pinakamadaling paraan para makuha ang puso ng isang ama ay sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang mga salita ay binitiwan ng may pag-iingat, ngunit ang lason ay malinaw. Itinatanim ni Alonsina ang binhi ng pagdududa sa isipan ni Tanggol, isang binhi na mayroon ng matabang lupa para pag-ugatan. Kinabukasan, sinubukan ni Tanggol na maging objective. Pinagmasdan niya si Hiraya mula sa malayo. Nakita niya itong matiyagang sinusubuan si Sinag sa hardin. Nakita niya itong inaayos ang kumot ng bata. Nakita niya itong kinakausap si Sinag na tila ba nakakaintindi at sasagot ito anumang oras. Wala siyang makitang masama. Wala siyang makitang pagkukunwari. Ang nakikita niya lang ay isang tunay na pagmamalasakit. Ngunit ang tinig ni Alonsina ay umuugong pa rin sa kanyang isipan. Isang hapon,
Hindi niya napigilan ang sarili. Nakita niya si Hiraya at si Sinag sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Si Sinag ay nakaupo sa kanyang wheelchair, habang si Hiraya naman ay nakaupo sa damuhan, hawak ang kamay ng bata. "Tingnan mo, Sinag," malambing na sabi ni Hiraya. "Ang mga dahon, sumasayaw sila sa hangin. Parang sinasabi nila na kahit anong mangyari, pagkatapos ng pagbagsak, mayroon pa ring pagsayaw. Ang eksenang yon ay dapat nagdulot ng kapayapaan sa puso ni Tanggol. Ngunit sa halip, nagdulot ito ng isang komplikadong damdamin. May bahagi sa kanya na naiinggit. Isang dayo ang nakakagawa ng koneksyon sa kanyang anak na hindi niya magawa. At may bahagi sa kanya na natatakot. Natatakot na baka ang koneksyong ito ay isang patibong. Sa gabing iyon, tinawag niya ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. "Gusto kong alamin ang lahat tungkol kay Hiraya de Leon." Utos niya, ang kanyang boses ay mababa at mariin. Ang kanyang pamilya, ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga utang, ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga kaaway. Bawat detalye, bawat sikreto. Gusto kong malaman kung sino talaga ang babaeng pinapasok ko sa pamamahay ko. Ang assistant ay tumango ng walang tanong. Pag-alis nito, naiwan si Tanggol na mag-isa sa dilim ng kanyang opisina. Habang sa monitor ay makikita ang imahe ng mahimbing na natutulog na si Sinag at ang anino ni Hiraya na nagbabantay sa tabi nito. Siya ba ay isang anghel na sugo ng langit? O isang demonyong nag-aanyong anghel? Kailangan niyang malaman ang katotohanan bago pa man mahuli ang lahat. Ilang araw na ang lumipas mula nang masilayan ang nangiti ni Sinag at napansin ni Hiraya ang pagbabago sa kilos ni Senyor Alcaraz. Hindi na ito basta malamig lang. Mayroon ng bigat sa bawat titig nito sa kanya. Nararamdaman niya ang mga mata nito na nakasunod sa kanya. Sinusuri ang bawat galaw. Tinitimbang ang bawat salita. Pakiramdam niya ay naglalakad siya sa ibabaw ng maninipis na bubog. Anumang oras ay maaari siyang magkamali at masugatan. Anumang oras ay maaari siyang paalisin. Ang takot na yon ay isang aninong laging bumubuntot sa kanya sa loob ng malaking mansyon. Kaya't nang ipatawag siya sa opisina nito isang hapon, kinabahan siya ng husto. Habang naglalakad sa pasilyo, paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili kung ano ang kanyang nagawa. Masyado ba siyang naging kampante? May nasabi ba siyang hindi maganda? Ito na ba ang katapusan ng kanyang trabaho? Kumatok siya sa pinto na may nanginginig na kamay. Pasok! Pagbukas niya ng pinto, naabutan niya si Senyor Alcaraz na hindi nakaupo sa kanyang malaking silya gaya ng dati. Nakatayo ito malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya, at nakatanaw sa malawak na lupain ng hasyenda. "Senyor Alcaraz," panimula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. "Pinapatawag niyo raw po ako." Dahan-dahan itong humarap. Walang bakas ng galit sa mukha nito. Sa halip, ang nakita niya ay isang emosyong hindi niya inaasahan. Pag-aalinlangan. Tila ito nahihirapang hanapin ang mga tamang salita. "Miss De Leon." Mahinang sabi nito. Huminga ito ng malalim. "Pasensya na." Natigilan si Hiraya. Hindi niya inaasahan ang salitang iyon. "Patawarin mo ako sa naging asal ko nitong mga nakaraang araw." Pagpapatuloy nito, ang boses ay mas malumanay na kaysa dati. "At patawarin mo ako sa aking pagdududa." Diretso itong tumingin sa kanyang mga mata. "Pinaimbestigahan kita." Ang pag-amin ay parang isang sampal. Pakiramdam niya ay hinubaran ang kanyang pagkatao. Ngunit bago pa man makapagsalita si Hiraya, nagpatuloy si Senyor Alcaraz. "Nalaman ko ang lahat. Ang tungkol sa utang ng pamilya mo. Ang tungkol sa pagkakasakit ng iyong ama." Huminto ito sandali. Tila nag-iingat sa susunod na sasabihin. "At ang tungkol sa kapatid mong si Bituin."
Sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang kapatid, isang mainit na kirot ang kumalat sa dibdib ni Hiraya. Napayuko siya, hindi na makatingin ng diretsyo. Ngayon naiintindihan ko na, sabi ni Senyor Alcaraz. Ang pagmamalasakit mo kay Sinag, hindi ito isang palabas. Nagmumula ito sa isang lugar na totoo. Nagmumula ito sa sakit na naranasan mo na rin. Iniwan nito ang bintana at lumapit sa kanyang mesa. May kinuha itong isang sobre at iniabot sa kanya. Ano po ito? Tanong niya. Isang bagong kasunduan. Sagot nito. Dodoblehin ko ang sahod mo at ako na ang bahala sa lahat ng pagkakautang ng pamilya mo. Aayusin ko ang pagpapagamot ng iyong ama. Ang tanging kondisyon ko ay manatili ka rito at ibuhos mo ang lahat ng iyong oras at atensyon sa pagtulong sa aking anak. Tinitigan ni Hiraya ang sobre. Pagkatapos ay tumingin siya sa mukha ni Senyor Alcaraz. Nakita niya ang sinseridad dito. Ngunit isang bahagi ng kanyang pagkatao ang nasaktan. Maranyang itinulak pabalik ang sobre. Nagpapasalamat po ako, Senyor, sabi niya ng may paggalang. Pero hindi ko po matatanggap. Ginagawa ko po ito para kay Sinag, hindi po para sa pera. Sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang pagkagulat sa mga mata ni Magtanggol Alcaraz. Tila hindi ito sanay na tinatanggihan. Huwag mong isipin na ito ay bayad. Giit nito, ang boses ay mas mainit na ngayon. Isipin mo ito bilang isang kasiguraduhan. Isang kasiguraduhan na habang inaalagaan mo ang anak ko, mayroong nag-aalaga sa pamilya mo. Gusto kong wala kang ibang alalahanin. Gusto kong ang buong pagkatao mo ay nakatuon sa pagpapagaling kay Sinag. Ang mga salita nito ay tumagos sa kanyang puso. Ito ay hindi isang alok mula sa isang amo, kundi isang pakiusap mula sa isang desperadong ama. Tumango si Hiraya, isang maliit na ngiti ang suminilay sa kanyang mga labi. Tinatanggap ko po, sabi niya. Pero meron din po akong isang kondisyon. Nagtaas ng kilay si Senyor Alcaraz, hindi inaasahan ang kanyang katapangan. Tinitigan siya ni Hiraya ng diretso sa mga mata. Ang lahat ng takot na kanina niya pa nararamdaman ay napalitan ng determinasyon. Gusto ko po na kayo, Senyor, ay maglaan din ng mas maraming oras para sa sarili ninyong anak. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa opisina. Si Magtanggol Alcaraz, ang makapangyarihang bilyonaryo na sanay magbigay ng utos, ay natigilan. Nakatitig lang siya sa babaeng naasa harap niya. Isang babaeng hindi lang nangangailangan ng trabaho, kundi isang babaeng may puso na handang makipagkasundo para sa kapakanan ng isang bata. Para sa isang taong tulad ni Magtanggol Alcaraz, ang isang pangako ay isang utang na dapat bayaran. At ang kondisyon na ibinigay ni Hiraya, ang paglalaan ng oras para sa kanyang sariling anak, ay isang kasunduan na sinimulan niyang tuparin. Kahit pa may kasamang pag-aalinlangan. Sinimulan niya sa maliliit na bagay. Sa halip na manatili sa kanyang opisina, sasamahan na niya si Hiraya na ilabas si Sinag sa hardin tuwing hapon. Sa una, ang lahat ay puno ng ilangan. Si Tanggol ay hindi sanay. Itutulak niya ang wheelchair ni Sinag nang may sobrang pag-iingat na para bang ito ay gawa sa babasaging kristal. Susubukan niyang magsimula ng usapan, ngunit ang mga salita ay tila natutuyo sa kanyang lalamunan. Maganda ang araw ngayon, anak, sasabihin niya. Ang kanyang boses ay mas formal kaysa sa isang business meeting. Si Hiraya, na palaging nasa tabi, ay magiging tulay. Opo, Senyor. Tingnan niyo po, Sinag. Ang mga paru-paro. Paborito niyo po sila, hindi ba? Sasabihin ni niya. At pagkatapos ay babaling kay Tanggol. Mahilig po siyang pagmasdan ng mga yun dati, ayon sa kwento ni Manang Puring. Dahan-dahan, sa tulong ni Hiraya, ang pader sa pagitan ng mag-ama
ay nagsimulang magpakita ng mga bitak. Isang araw, habang naglalaro si Hiraya ng paghuhula sa mga hugis ng ulap, nakita ni Tanggol ang sarili niyang nakikisali. Itinuturo ang isang ulap na hugis barko. At sa sandaling iyon, isang munting tunog, isang mahinang paghagik-gik ang kumawala sa mga labi ni Sinag. Ang tunog na yon ay musika sa pandinig ni Tanggol, isang musikang matagal na niyang hindi naririnig. At habang nakatingin siya kay Hiraya, na may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi, isang hindi pamilyar na init ang gumapang sa kanyang dibdib. Ngunit ang bawat sinag ng pag-asa ay may kasamang anino ng nakaraan. Isang gabi, habang papunta siya sa silid ni Sinag para magpaalam bago matulog, natigilan siya sa may pintuan. Nakita niya si Hiraya na nakaupo sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara. Sa kanyang mga kamay ay isang lumang polo shirt. Isang pamilyar na kulay asul na polo shirt na madalas isuot ni Mayumi kapag sila ay nasa hardin. Maingat na tinatahi ni Hiraya ang laylayan nito. Ginagawa itong isang maliit na kumot. Para po hindi ginawin si Sinag kapag namasyal tayo, mahinang sabi ni Hiraya na tila naramdaman ang kanyang presensya. Paborito niya po ang amoy ng kanyang mama. Baka makatulong po ito para maramdaman niyang palagi siyang kasama. Para siyang sinaksak sa puso. Ang imahe ni Hiraya sa ilalim ng ilaw na may hawak na damit ni Mayumi ay parang isang multo. Isang multo na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng nawala. Ang sakit ay bumalik, sariwa at matindi. Ngunit sa ilalim ng sakit, mayroong pasasalamat. Pasasalamat sa isang babaeng hindi lang inaalagaan ang kanyang anak, kundi pati na rin ang mga alaala ng kanyang ina. Subalit hindi lahat ay natutuwa sa unti-unting pagbabagong ito. Mula sa malayo, si Alonsina ay nagmamasid. Ang bawat ngiti ni Tanggol, ang bawat paghagik-gik ni Sinag, ang bawat sandali ng pamilyang nabubuo sa harap ng kanyang mga mata ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang puso. Nararamdaman niyang nawawalan siya ng lugar. Ang posisyon na matagal na niyang inaasam-asam ay dahan-dahang inaagaw ng isang hamak na tagapag-alaga. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang sirain ang tiwalang nabubuo. Kinabukasan, isang maliit na kaguluhan ang nangyari sa sala. Hindi ko makita. Sigurado akong dito ko lang iniwan yon. Malakas na sabi ni Alonsina. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabalisa. Ang brooch ko, yung regalo pa sa akin ni Aning Ate Mayumi. Ang mga kasambahay ay nagmamadaling naghahanap. Si Tanggol, na pababa ng hagdanan, ay napahinto. Ano ang nangyayari? Tanong niya. Tanggol, nawawala ang brooch ko. Isang napakahalagang alaala. Sabi ni Alonsina na may namumuong luha sa mga mamata. Baka naman kung saan mo lang nailagay. Kalmadong sabi ni Tanggol. Hindi, sigurado ako. Mula nang may mga bagong tao dito sa pamamahay, parang may mga bagay na nawawala sa lugar. Dahan-dahan niyang sabi, sapat na malakas para marinig ng ibang mga kasambahay. Ang paratang, bagamat hindi direktang sinabi, ay malinaw na nakaturo sa isang direksyon. Ilang sandali pa, habang si Tanggol at Alonsina ay nagkakape sa beranda, isang matandang kasambahay, si Manang Puring, ang lumapit. Ang mukha nito ay balisa. Senyorita Sina, Senyor Tanggol, panimula nito. Sa nanginginig na kamay, inilahad nito ang isang pamilyar na kumikinang na bagay. Ang nawawalang brooch. Saan mo ito nahanap, Manang? Tanong ni Alonsina na may halong ginhawa at pagtataka. Nag-aalangang sumulyap si Manang Puring kay Tanggol bago sumagot. Pasensya na po, mahinang sabi nito. Nakita po sa loob ng basket ng mga labahin ni Hiraya. Ang salitang labahin ni Hiraya ay umalingaw-ngaw sa veranda
na parang isang putok ng baril. Para kay Hiraya na sakto namang papalabas ng pinto para ihatid ang gatas ni Sinag, ang mga salitang yon ay parang isang sampal na hindi niya nakita na darating. Natigilan siya sa kinatatayuan. Ang tray na dala-dala ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang mga mata ng ibang kasambahay ay puno ng tsismis at paghuhusga. Ang mga mata ni Alonsina ay naglalaro sa pagitan ng pagkaawa at lihim na tagumpay. At ang mga mata ni Senyor Alcaraz, iyon ang pinakamasakit. Puno iyon ng pagkabigla at isang emosyong hindi niya mabasa. Hiraya? Nabasag ni Senyor Alcaraz ang katahimikan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan. Nauutal niyang sabi. Ang kanyang boses ay basag. Pakiramdam niya ay ang lahat ng hangin ay ninakaw mula sa kanyang mga baga. Naku, baka naman nagkamali lang si Manang Puring. Mabilis na sabi ni Alonsina na tumayo at lumapit kay Hiraya. Inakbayan niya ito na tila nagpapakita ng suporta. Huwag ka nang umiyak, Hiraya. Baka naman nalaglag lang iyan at hindi mo napansin. Isang aksidente lang siguro. Ang mga salita ay tila nagtatanggol, ngunit ang epekto ay kabaliktaran. Lalo lamang nitong idiniin na si Hiraya ang may kasalanan, kahit pa ito ay isang aksidente. Patawarin mo na siya, pinsan, sabi ni Alonsina kay Tanggol. Hindi naman niya siguro sinasadya, bago lang siya. Hindi pa niya alam ang halaga ng mga bagay-bagay dito. Hindi pa rin nagsasalita si Tanggol. Tinititigan lang niya si Hiraya. Ang kanyang isipan ay isang magulong digmaan. Ang instinct niya ay nagsasabing imposibleng gawin ito ni Hiraya. Ang babaeng tumanggi sa doble sahod at kayamanan para sa isang prinsipyo ay hindi magnanakaw ng isang brooch. Ngunit ang ebidensya, gaano man kaliit, ay nasa harap na nila. Pumanhik ka na sa iyong silid, Hiraya. Mahinang utos ni Tanggol. Hindi inaalis ang kanyang mga mata dito. Mag-uusap tayo mamaya. Bawat hakbang ni Hiraya, paakyat sa hagdanan ay parang may pabigat na 1,000 kilo. Ang mga bulungan ng ibang kasambahay ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Sa pagpasok niya sa kanyang maliit na silid, doon lamang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Pakiramdam niya ay dinungisan ng kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay sinira ang isang bagay na napakahalaga, ang tiwala. Kinagabihan, ipinatawag siya ni Tanggol. Hindi sa opisina, kundi sa hardin, sa ilalim ng kalmadong liwanag ng buwan. Naniniwala ka ba sa akin? Iyon ang unang tanong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay garalgal pa rin dahil sa pag-iyak. Tumingin si Tanggol sa malayo, sa mga anino ng mga puno. Ang tiwala, Hiraya, ay parang salamin. Kapag nabasag, kahit anong gawin mong pagdikit, makikita mo pa rin ang mga lamat. Isang kirot ang naramdaman ni Hiraya. So ito na nga, hindi siya pinaniniwalaan. Pero pagpapatuloy ni Tanggol, ngayon ay humarap na sa kanya. Sa kaso mo, hindi ako naniniwala na ikaw ang bumasag ng salamin. Natigilan si Hiraya. Naniniwala ako sa'yo, maring sabi ni Tanggol. Ngunit ang nangyari kanina ay isang babala. Mayroong tao sa pamamahay na ito na ayaw sa iyong pananatili. At gagawin niya ang lahat para sirain ka, kaya mag-iingat ka. Ang mga salita ay nagbigay ng kaunting ginhawa kay Hiraya, ngunit nag-iwan din ito ng takot. Alam niya kung sino ang tinutukoy ni Senyor Alcaraz. Kinabukasan, sinubukan niyang iwasan si Alonsina, ngunit tila sadya siyang hinahanap nito. Naabutan siya ni Alonsina sa kusina habang naghahanda ito ng merienda para kay Sinag. Walang ibang tao sa paligid. Kamusta ka na, Hiraya? Tanong ni Alonsina. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala.
Sana ay hindi mo masyadong dinamdam ang nangyari kahapon. Hindi sumagot si Hiraya. Lumapit si Alonsina. Ang kanyang ngiti ay nawala na, napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Isang payo lang, probinsyana. Bulong nito, ang bawat salita ay may diin. Ang paraisong ito ay hindi para sa'yo. Bago ka pa tuluyang masunog, umalis ka na. Tumingin si Hiraya nang diretso sa mga mata ni Alonsina. Ang takot sa kanyang dibdib ay napalitan ng tapang. Hindi ako aalis, matatag niyang sabi. Isang mapanganib na kislap ang dumaan sa mga mata ni Alonsina. Talaga? Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Ngumisi ito. Sa lugar na ito, Hiraya, ako ang reyna. At ikaw, isa ka lang hamak na utusan. Huwag na huwag mong kakalimutan ang lugar mo. Sa pag-alis ni Alonsina, naiwan si Hiraya na nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Ngayon, sigurado na siya. Nasa isang laban siya na hindi niya pinili. At ang kalaban niya ay isang ahas na nagkukubli sa likod ng isang magandang mukha. Nang gabing iyon, isang malakas na sigaw ang gumising sa buong mansyon. Nagmumula ito sa silid ni Sinag. Nagmamadaling tumakbo si Tanggol at Hiraya papunta roon. Naabutan nilang nakaupo si Sinag sa kanyang kama. Pawis na pawis. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Nananaginip ito ng masama. Anak, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Tanggol. Ngunit hindi sa kanya nakatingin si Sinag at hindi rin kay Hiraya. Ang mga mata ng bata ay nakatutok sa may pintuan. Nakatayo doon si Alonsina na may ekspresyon ng pag-alala sa kanyang mukha. Itinaas ni Sinag ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro si Alonsina habang ang mga labi niya ay gumagalaw na tila may gustong sabihin. Ngunit tanging isang garalgal na tunog ng purong takot ang lumalabas. Ang imahe ng kanyang anak na itinuturo si Alonsina na may takot sa mga mata ay isang larawang hindi mabura sa isipan ni Magtanggol. Pagkatapos niyang mapakalma si Sinag sa tulong ni Hiraya, hinarap niya ang kanyang pinsan sa pasilyo. Anong ginagawa mo sa labas ng silid ni Sinag kaninang ganoong oras ng gabi, Sina? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Ngumiti si Alonsina, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Narinig ko kasing parang may umiiyak, pinsan. Nag-alala lang ako. Papunta na sana ako sa kusina para uminom ng tubig nang madaanan ko ang silid niya. Masama bang magmalasakit? Ang sagot ay perpekto, masyadong perpekto, walang kapintasan. Ngunit alam ni Tanggol na may mali. Nararamdaman niya ito. Ang instinct na nagpayaman sa kanya sa mundo ng negosyo ay nagsasabing may kasinungalingan sa likod ng matamis na ngiti ni Alonsina. Hindi na siya muling nagsalita. Tumalikod na lamang siya at bumalik sa silid ni Sinag. Naabutan niyang mahimbing nang natutulog ang bata. Habang si Hiraya ay tahimik na nakaupo sa isang silya sa tabi ng kama, binabantayan ito. Hindi ka pa ba matutulog? Tanong niya. Umiling si Hiraya. Dito lang po muna ako. Baka pumanaginip siyang muli. Walang salitang lumabas sa bibig ni Tanggol. Kumuha na lang siya ng isa pang upuan at umupo sa tabi ni Hiraya. Sa gabing iyon, dalawa silang nagbantay. Sa katahimikan ng madaling araw, sa pagitan ng mga buntong hininga at sa ilalim ng malamlam na ilaw, nagsimula silang magkwentuhan. Ikinuwento ni Hiraya ang tungkol sa kanyang pamilya, sa kanilang munting bukid, sa mga pangarap ng kanyang kapatid na si Bituin. At sa unang pagkakatao'y nagkwento rin si Tanggol. Ikinuwento niya ang tungkol kay Mayumi, kung paano sila nagkakilala, ang kanilang mga pangarap para kay Sinag, ang kasiyahang minsan nang napuno sa mansyon. Habang nagsasalita siya, napagtanto niyang ito ang unang beses na nakapagkwento siya tungkol kay Mayumi nang walang kasamang matinding pait.
May sakit pa rin, ngunit ngayon, may kasama na itong matamis na alaala. At iyon ay dahil sa babaeng nasa tabi niya, isang babaeng nakikinig ng buong puso, na tila naiintindihan ang bawat salitang hindi niya masabi. Ang mga sumunod na araw ay nagpatuloy sa ganoong takbo. Ang kanilang samahan ay lumalim. Hindi na ito relasyon ng isang amo at isang empleyado. Isa na itong samahan ng dalawang taong nagkakaintindihan na pinag-iisa ng iisang layunin, ang kapakanan ni Sinag. Isang maulan na hapon, habang abala ang lahat sa kani-kanilang gawain, isang malakas na kulog ang yumanig sa buong mansyon na sinundan ng biglaang pagkawala ng kuryente. Ang buong paligid ay binalot ng dilim. Isang mahinang sigaw ang naririnig ni Tanggol mula sa sala. Boses ni Hiraya. Agad siyang kumilos. Gamit ang liwanag mula sa kanyang cellphone, sinundan niya ang boses. Naabutan niya si Hiraya sa isang sulok, nakayakap sa kanyang mga tuhod, nanginginig. "Takot ka sa dilim?" tanong ni Tanggol. Ang kanyang boses ay mahina at hindi nang huhusga. Tumango si Hiraya, hindi makapagsalita. Umupo si Tanggol sa tabi niya, hindi masyadong malapit, ngunit sapat na para maramdaman niya ang presensya nito. Sa isang kilos na ikinagulat niya mismo, dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito. Naramdaman niya ang panginginig ni Hiraya sa ilalim ng kanyang palad. "Ligtas ka rito," bulong niya. Sa loob ng ilang minuto, nanatili silang ganoon. Ang tanging maririnig ay ang patak ng ulan sa labas at ang kanilang mga hininga sa loob. Dahan-dahang humupa ang panginginig ni Hiraya. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng pasasalamat. Nang bumalik ang kuryente, ang biglaang liwanag ay tila gumising sa kanila mula sa isang panaginip. Agad na binawi ni Tanggol ang kanyang kamay. Ngunit ang init nito ay nanatili sa balikat ni Hiraya. Tumingin sila sa isa't isa. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng chandelier, ang lahat ng pader na kanilang itinayo ay tila gumuho. Nakita ni Tanggol sa mga mata ni Hiraya, hindi lang ang isang tagapag-alaga, kundi isang babaeng may hindi kapani-paniwalang lakas at kabutihan. Nakita naman ni Hiraya sa mga mata ni Tanggol, hindi lang ang isang malamig na bilyonaryo, kundi isang amang nasasaktan na natututong umibig muli. Hindi niya alam kung ano ang nagudyok sa kanya. Marahil ay ang pasasalamat sa pag-aalaga nito sa kanyang anak. Marahil ay ang paghanga sa katatagan nito. O marahil, isang bagay na mas malalim, isang bagay na nagsimulang tumubo sa kanyang puso nang hindi niya namamalayan. Dahan-dahan, inilapit ni Tanggol ang kanyang mukha sa mukha ni Hiraya. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata nito, ngunit hindi ito umiwas. At doon, sa gitna ng sala na puno ng mga alaala ng nakaraan, dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang mga labi sa mga labi nito. Ang halik ay malambot, puno ng pag-iingat, puno ng mga emosyong hindi masabi, at puno ng pasasalamat. Isang halik na hindi dapat nangyari, ngunit sa sandaling iyon, ay tila ang pinakatamang bagay sa buong mundo. Klang! Isang malakas na tunog ng nabasag na bagay ang biglang pumunit sa kanilang sandali. Mabilis silang naghiwalay. Sa may pintuan ng sala, nakatayo si Alonsina. Ang dala niyang tray ng tsa ay bumagsak sa sahig. Basag ang mga tasa at basang-basa ang mamahaling alpombra. Ngunit hindi ang gulo sa sahig ang nakapukaw ng kanilang pansin, kundi ang ekspresyon sa mukha ni Alonsina. Isang halo ng hindi makapaniwalang sakit na mabilis na napalitan ng purong, walang halo, at nakakakilabot na galit. Ang gabing iyon ay ang pinakamahaba sa buhay ni Hiraya. Pagkatapos ng insidente sa sala, ang hangin sa Hacienda de la Esperanza ay naging mabigat at puno ng lason. Walang nagsalita. Si Alonsina ay mabilis na nagdahilan
na nadulas lamang siya at umalis. Si Senyor Alcaraz ay natigilan, tila nagising sa isang pagkakamali. At si Hiraya, bumalik siya sa kanyang silid na daladala ang init ng halik at ang lamig ng titig ni Alonsina. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Ang halik ay isang kislap ng isang bagay na maganda. Isang bagay na hindi niya inaasahan na mararamdaman pa. Ngunit ang mga mata ni Alonsina ay isang pangitain ng kapahamakan. Kinabukasan, sinubukan niyang iwasan si Alonsina, ngunit tila may sariling plano ang tadhana. Hinarang siya nito sa pasilyo na patungo sa hardin, sa isang lugar kung saan walang mga security camera. "Mag-usap tayo," sabi ni Alonsina. Ang boses ay kalmado, ngunit may bakal sa likod nito. Walang nagawa si Hiraya kundi sumunod. Dinala siya nito sa isang maliit at bihirang gamiting gazebo sa dulo ng hardin. "Gusto ko lang malaman kung masaya ka na," panimula ni Alonsina habang inaayos ang isang nalantang bulaklak sa paso. "Nakuha mo na ang atensyon niya. Nakuha mo na ang tiwala niya. At kagabi, nakuha mo na rin ang isang bagay na akin dapat." Tumingin ito ng diretso kay Hiraya at sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang tunay na anyo sa likod ng maskara ni Alonsina, isang anyo ng purong obsession. "Hindi ko po ginusto ang nangyari," mahinang sabi ni Hiraya. "Talaga?" Tumawa si Alonsina ng mapakla. "Lahat kayo ay pare-pareho. Mga ahas na nagaanyong tupa. Ganyan din ang ate Mayumi ko. Masyadong perpekto, masyadong mabait. Kinuha niya ang lahat mula sa akin. At ngayon, ikaw naman." Lumapit si Alonsina at mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang cellphone. Ipinakita niya ang screen kay Hiraya. Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Litrato iyon ng kanyang mga magulang, nakaupo sa labas ng kanilang maliit na bahay sa probinsya. Isang kuha na malinaw na kinuha nang hindi nila nalalaman. "Maganda ang bahay ninyo," sabi ni Alonsina, na tila nagkukwento lang. "Maliit, payapa. Sayang naman kung magkakaroon ng aksidente. Alam mo na, sunog, mga magnanakaw na nagwawala. Mahirap na ang panahon ngayon." Napahakbang paatras si Hiraya. Ang takot ay gumagapang sa kanyang lalamunan. "Huwag kang mag-alala. Hindi ko sila sasaktan." Pagpapatuloy ni Alonsina, ibinabalik ang cellphone sa kanyang bulsa. "Kung gagawin mo ang sasabihin ko, umalis ka. Umalis ka sa hasyendang ito at huwag ka nang babalik kailanman." "Hindi mo magagawa yan," nanginginig na sabi ni Hiraya. Ngumiti si Alonsina, isang nangiting nakakakilabot. "Subukan mo ako." Lumapit pa ito, hanggang sa halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Ang mabangong pabango ni Alonsina ay tila amoy ng kamandag. "Isang paalala lang, Hiraya," bulong nito. "Si Ate Mayumi ay isang maingat na trooper. Pero alam mo ba, kung minsan, ang preno ng sasakyan ay misteryosong nasisira. Isang malaking kamalasan, hindi ba?" Ang mga salitang yun ay parang isang kidlat na tumama kay Hiraya. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit. Ang aksidente, ang takot ni Sinag, ang galit ni Alonsina. Hindi ito simpleng selos. Ito ay kabaliwan. Ito ay kasamaan. Sa sandaling iyon, ang cellphone ni Hiraya sa kanyang bulsa ay nagring. Nanginginig niyang sinagot ito, ang kanyang ina. "Anak, Hiraya!" Ang boses ng kanyang ina ay puno ng pag-aalala. "May mga lalaking hindi pamilyar na paikot-ikot dito sa bahay kanina pa. Nagtatanong tungkol sa'yo. Kinakabahan ako, anak." Tumingin si Hiraya kay Alonsina. Nakangiti pa rin ito. Isang nangiti ng isang demonyong nagtagumpay. Binitawan ni Hiraya ang tawag. Wala na siyang pagpipilian. Ang laban na ito ay hindi na tungkol sa kanya o sa nararamdaman niya para kay Senyor Alcaraz. Ito ay tungkol sa buhay ng mga taong mahal niya. Natalo na siya.
Gagawin ko. Halos pabulong niyang sabi. Ang bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Aalis ako. Mabuti, sabi ni Alonsina. Mamayang gabi. Habang tulog na ang lahat. At huwag kang mag-iiwan ng paliwanag. Isang simpleng paalam lang. Hayaan mong isipin niyang pinaglaruan mo lang siya. Hayaan mong isipin niyang bumalik ka sa dati mong buhay. Hayaan mong kamuhian ka niya. Tumalikod si Alonsina at nagsimulang maglakad palayo, na tila walang nangyari. Bago tuluyang makalayo, huminto ito at nagsalita ng hindi lumilingon. Ito ang huling babala, Hiraya. Kapag nakita pa kita rito bukas ng umaga, tuparin mo ang sinabi ko. Magkakaroon ng isa pang aksidente. Naiwan si Hiraya sa gazebo, nanginginig at basang-basa ng malamig na pawis. Ang paraiso ay naging isang impyerno. At para iligtas ang lahat, kailangan niyang lisanin ito. Dala-dala ang isang pusong sinira, hindi lang ng takot, kundi ng isang pag-ibig na hindi na kailanman mabibigyan ng pagkakataon. Nang gabing iyon, sa kanyang silid, sa ilalim ng liwanag ng buwan, kumuha siya ng papel at panulat. At sa nanginginig na kamay, sinimulan niyang isulat ang pinakamasakit na liham ng kanyang buhay. Nagising si Magtanggol Alcaraz na may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Ang alaala ng halik ay sariwa pa rin. Isang sandali ng kahinaan na nag-iwan sa kanya ng pakiramdam na nakalantad at nalilito. Ngunit sa ilalim ng pagkalito, merong isang bagay na hindi niya maikakaila. Isang kislap ng kaligayahan. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman na pagdesisyonan niya. Sa araw na yon, kakausapin niya si Hiraya. Aaminin niya ang kanyang nararamdaman, ang pagkalito, ang lahat. Hahayaan niyang gumuho ang mga pader na matagal na niyang itinayo para sa kapakanan ni Sinag at marahil para na rin sa kapakanan ng sarili niyang puso. Ngunit nang bumaba siya para mag-agahan, wala si Hiraya sa tabi ni Sinag. Ang bata ay nakaupo sa kanyang wheelchair sa harap ng telebisyon, ngunit ang mga mata nito ay malikot, tila may hinahanap. Manang puring, nasaan si Hiraya? Tanong niya sa kasambahay. Nagkibit balikat lamang ang matanda. Hindi ko pa po siya nakikita ngayong umaga, senyor. Akala ko po ay kasama ninyo. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Tanggol. Mabilis siyang umakyat sa ikalawang palapag at kumatok sa silid ni Hiraya. Walang sagot. Kumatok siyang muli, mas malakas. Wala pa rin. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Hindi ito nakalak. Pagbukas niya ng pinto, isang silid na malinis at maayos ang tumambad sa kanya. Masyadong maayos. Ang kama ay natiklop na. Ang iilang personal na gamit ni Hiraya sa ibabaw ng maliit na tokador ay wala na. Tila ba walang sino man ang natulog o tumira roon. At sa ibabaw ng kama, isang nakatuping puting papel. Ang kanyang liham. Nanginginig ang mga kamay ni Tanggol habang binubuksan niya ito. Ang sulat ay maikli. Ang mga salita ay simple. Ngunit ang bawat isa ay parang isang punyal na itinarak sa kanyang puso. Senyor Alcaraz, paumanhin po. Kailangan ko na pong umuwi sa probinsya. Mayroon pong biglaang emergency sa pamilya. Hindi na po ako makakabalik. Maraming salamat po sa lahat. Hiraya. Walang emosyon, walang paliwanag, walang paalam. Isang murang dahilan na halatang halata ang pagiging kasinungalingan. Ang kisla ng kaligayahan na naramdaman niya kaninang umaga ay biglang naging isang nagngangalit na apoy ng galit. Pakiramdam niya ay isa siyang tanga. Isang tanga na nagbukas ng kanyang puso, na nagpakita ng kanyang kahinaan sa isang babaeng ginamit lang pala siya. Ginamit ang kanyang anak. Ang mga babala ni Alonsina ay bumalik sa kanyang isipan.
Umuugong na parang isang sumpa. Alam niya na ang pinakamadaling paraan para makuha ang puso ng isang ama ay sa pamamagitan ng kanyang anak. Kinuyom niya ang kanyang kamao at ang papel ay nayupi sa loob nito. Ang pader na nagsimulang gumuho ay muling itinayo. Mas mataas, mas matibay, at napapalibutan ng mga tinik. Sa ibaba, ang kalagayan ay mas lalong lumala. Ayoko! Si Hira! Nasaan si Hira? Si Sinag ay nagwawala. Itinatapon niya ang kanyang pagkain. Hinahampas ang kanyang mga maliliit na kamao sa mesa ng kanyang wheelchair. Ang mga mata niya ay puno ng pagkalito at sakit. Ang progress na kanilang pinaghirapan sa loob ng maraming linggo ay tila naglaho sa isang iglap. Hayaan mo na, pinsan. Ako na ang bahala. Lumitaw si Alonsina na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Kawawang Sinag. Iniwan siya. Pero huwag kang mag-alala. Andito pa si Tita Sina. Hindi kita iiwan. Lumuhod siya sa harap ni Sinag. Sinusubukang pakalmahin ito. Gusto mong mamasyal sa labas? Tingnan natin ang mga bulaklak para malimutan mo siya. Walang nagawa si Tanggol, kundi hayaan siya. Ang sarili niyang sakit ay masyadong malaki para harapin pa ang sakit ng kanyang anak. Bumalik siya sa kanyang opisina at ibinuhos ang sarili sa alak. Sinusubukang lunurin ang isang pangalan at isang mukha na ayaw umalis sa kanyang isipan. Sa labas, itinulak ni Alonsina ang wheelchair ni Sinag papunta sa hardin. Dinala niya ito malapit sa swimming pool, kung saan ang araw ay maliwanag. Nakita mo, Sinag? Ganyan talaga ang mga taong tulad niya. Bulong ni Alonsina sa bata. Ang kanyang boses ay puno ng lason na nakabalot sa pulot. Dumarating lang sila para kunin ang gusto nila at kapag nakuha na nila, aalis na lang sila basta-basta. Pero ako, mahal kita. Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Huminto siya sa isang bahagyang nakaanggulong bahagi ng semento. Ilang talampakan lang mula sa gilid ng pool. Patutunayan ko sa daddy mo na ako lang ang kailangan ninyo. Pagpapatuloy niya, mas para sa sarili niya kaysa sa bata. Isang maliit na sakon na lang, isang pagkakataon para ipakita na ako ang tagapagligtas. At sa isang mabilis na kilos, aksidente niyang binitawan ang mga hawakan ng wheelchair. Ang wheelchair ay nagsimulang gumulong, dahan-dahan. Sa una, pagkatapos ay bumilis habang tinatahak nito ang maliit na dalisdis. Sinag! Diyos ko, ang anak ko! Sumigaw si Alonsina. Ang kanyang boses ay perpektong naglalaman ng takot at gulat ng isang ina. Ngunit nanatili siyang nakatayo. Hindi siya gumalaw para habulin ito. Pinanood lang niya. Mula sa bintana ng kanyang opisina, naririnig ni Tanggol ang sigaw. Agad siyang napatayo. Sa isang iglap, ang kalasingan niya ay nawala. Napalitan ng purong adrenaline. Tumakbo siya palabas. Ang nakita niya ay isang eksenang hango sa kanyang pinakamasamang bangungot. Ang wheelchair ng kanyang anak ay walang kontrol na gumugulong, papalapit ng papalapit sa asul na tubig ng pool. Ang oras ay tila bumagal. Ang huling nakita niya bago pa man siya makarating ay ang pagtagilid ng isang gulong sa gilid, ang pagkawala ng balanse, at ang malakas na pagtilamsik ng tubig nang ang wheelchair kasama ang kanyang anak ay tuluyang lumubog sa ilalim. Walang pag-aalinlangan, walang pag-iisip. Isang primal na sigaw lamang ang kumawala mula sa lalamunan ni Magtanggol habang tumatalon siya sa pool. Suot pa rin ang kanyang mamahaling sapatos at damit. Ang malamig na tubig ay isang sampal sa kanyang mukha, ngunit hindi niya ito ininda. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang anak. Sa ilalim ng tubig, ang lahat ay malabo at tahimik sa isang nakakakilabot na paraan. Nakita niya ang madilim na anyo ng wheelchair na nakabaligtad sa sahig ng pool.
at ang maliit na katawan ni Sinag na nakatali pa rin dito ng seatbelt. Ang bawat segundo ay parang isang kawalang hanggan. Mabilis niyang kinalas ang seatbelt, niyakap ang walang malay na katawan ni Sinag at itinulak ang sarili paakyat gamit ang lahat ng kanyang lakas. Nang lumitaw sila sa ibabaw, ang hangin ay hindi kailanman naging ganito kahalaga. Agad niyang inilapag si Sinag sa gilid ng pool at sinimulan ang CPR na natutunan niya maraming taon na ang nakalipas. "Gumising ka, anak! Gumising ka!" Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag dahil sa takot at tubig. Paulit-ulit niyang diniinan ang dibdib nito. Pagkatapos ay binigyan ng hangin ang mga bibig. "Diyos ko, Tanggol! Anong nangyari? Nadulas ako!" Umiiyak na sabi ni Alonsina, na ngayon ay nasa tabi na niya. Ginagampanan ng papel ng isang nag-aalalang kamag-anak. Ngunit hindi siya pinansin ni Tanggol. Ang buong mundo niya ay nakasentro sa maliit na batang nakahiga sa semento. Isa pa, "Sinag, lumaban ka." Sa ikatlong pagdiin niya, isang malakas na pag-ubo ang narinig. Iniluwa ni Sinag ang tubig mula sa kanyang mga baga at huminga ng malalim at garalgal. Buhay siya. Niyakap ni Tanggol ang kanyang anak. Nanginginig sa sobrang ginhawa at takot na naramdaman. Ang mga luha ay malayang tumulo mula sa kanyang mga mata, humahalo sa tubig ng pool. Sa kabilang dako, sa labas lamang ng tarangkahan ng hasyenda, nakatayo si Hiraya sa tabi ng kalsada, naghihintay ng jeep na maglalayo sa kanya. Dala niya ang kanyang bag at isang pusong durog na durog. Sinabi niya sa sarili na ito ang tama para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, para sa kapakanan ni Sinag. Ngunit ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na bumalik siya. Habang pinupunasan niya ang isang luhang taksil, narinig niya ang mga sigaw mula sa loob. Malabo, ngunit sapat na para marinig. May mali. Isang malakas na kutob ang nagsabi sa kanya na may masamang nangyayari. Hindi na siya nag-isip. Binitawan niya ang kanyang bag at tumakbo pabalik. Itinulak ang mabigat na tarangkahan na bahagyang naiwang bukas. Sinundan niya ang mga sigaw at ang nakita niya sa may pool ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakita niya si Senyor Alcaraz na basang-basa. Yakap-yakap si Sinag na nanginginig at umiiyak. At nakita niya si Alonsina. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kaguluhan, nagtama ang kanilang mga mata. Ang takot sa mga mata ni Hiraya ay sinalubong ng malamig na galit mula kay Alonsina. "Anong ginagawa mo rito?" Sigaw ni Alonsina. Ngunit bago pa man makasagot si Hiraya, isang boses ang pumutol sa lahat. Isang boses na isang taon nang nawala. "Ah! Hira!" Lahat sila ay napatingin kay Sinag. Ang bata ay nakatingin ng diretso kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot, ngunit meron ding pag-asa. "Hira!" Muling sigaw ng bata, mas malakas ngayon. Ang unang salita na kanyang binitiwan pagkatapos ng isang taon ng katahimikan, parang isang panaginip. Si Tanggol ay hindi makapaniwala. Si Alonsina ay natigilan. Ang kanyang mukha ay namutla. Tumakbo si Hiraya. Lumuhod siya sa tabi ni Sinag. Hindi alintana, ang basang semento. Niyakap niya ang bata ng mahigpit. "Andito ako, Sinag. Andito na si Hira. Ligtas ka na." Yumakap pabalik si Sinag. Ang kanyang maliliit na braso ay mahigpit na nakakapit kay Hiraya na tila ayaw na niya itong pakawalan. "Siya!" Humihingal na, sabi ni Sinag, habang ang kanyang nanginginig na daliri ay muling itinuturo ang isang tao. Pero hindi na lang ito isang simpleng pagturo na puno ng takot. Ngayon, meron na itong kasamang boses, puno ng galit at katotohanan. "Siya!" Sigaw ni Sinag, mas malakas pa kaysa kanina. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong hardin. Itinuro niya si Alonsina. "Siya!"
Kotse. Tinulak ni Mama. Masama siya. Masama siya. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang bawat salita ng bata ay parang isang malakas na dagok. Kotse. Tinulak. Mama. Masama siya. Ang mga pira-pirasong salita ay bumuo ng isang imahe na napakalinaw at napakasama. Dahan-dahang binitiwan ni Tanggol ang kanyang anak. Tumayo siya at sa pagharap niya kay Alonsina, ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng luha ng pasasalamat, ay ngayon nag-aalab sa isang apoy na kayang tumupok ng buong mundo. Ang pagdududa ay nawala na. Ang pagkalito ay wala na. Ang natitira na lang ay ang malamig, matigas, at hindi matitinag na katotohanan. Ang mga salita ni Sinag ay binitin sa hangin, mabigat at hindi matitinag. Para kay Alonsina, ang mga salitang yon ay ang tunog ng pagguho ng kanyang mundo. Ang lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagkukunwari, lahat ng maingat na itinayong plano ay gumuho sa isang iglap. Winasak ng boses ng isang batang minamaliit niya. Hindi totoo yan. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay mataas at puno ng desperasyon. Nababaliw ang bata. Epekto yan ng trauma. Tanggol, pinsan. Hindi mo naman siguro paniniwalaan ang isang batang nagdeliryo, hindi ba? Ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Ang maskara ay tuluyan ng natanggal at ang nakikita na lang ni Tanggol ay ang halimaw sa likod nito. Tumawag ka ng pulis. Utos ni Tanggol sa isang kasambahay. Ang kanyang boses ay walang emosyon na lalong nakakatakot. Hindi niya inaalis ang kanyang titig kay Alonsina. At ilak ang lahat ng gate. Walang lalabas sa hasyendang ito. Sinubukang tumakbo ni Alonsina, ngunit huli na ang lahat. Ang mga hardinero at security guard ng mansyon na naalarma sa mga sigaw ay mabilis siyang napalibutan. Habang hinihintay ang mga pulis, dinala ni Tanggol at Hiraya si Sinag sa loob ng bahay. Binalot nila ito ng makapal na tuwalya at pinaupo sa sofa. Ngayon na ang takot ay napalitan ng kaligtasan. Ang mga salita ay nagsimulang dumaloy mula kay Sinag. Pautal-utal, gamit ang mga simpleng salita ng isang bata, ikinuwento niya ang kanyang naaalala sa araw ng aksidente. Naalala niya ang pagsisigawan ng kanyang mama at ni Tita Sina sa loob ng kotse bago ito umandar. Naalala niya ang sinabi ni Tita Sina na, "Kung hindi ka mapupunta sa akin, dapat wala nang matira sa kanya." Naalala niya ang pagtulak ni Alonsina sa kanyang ina palabas ng driver's seat habang umaandar ang sasakyan. Bago ito tumalon palabas, hinahayaan ng kotse na dumiretso sa bangin. Ang bawat salita ay isang patalim na lalong sumusugat sa puso ni Tanggol. Ang babaeng tinuring niyang pamilya, ang babaeng pinatuloy niya sa kanyang pamamahay, ang babaeng nagpanggap na nagmamahal sa kanyang anak, ay ang siya palang demonyong kumuha sa buhay ng kanyang asawa at halos pumatay sa kanilang bugtong na anak. Nang dumating ang mga pulis, wala nang nagawa si Alonsina. "Magbabayad ka, Hiraya!" Sigaw niya habang kinakaap-kapan at pinoposasan. Ang kanyang magandang muka ay nabalot ng galit at kabaliwan. "Sinira mo ang lahat. Ahas ka, ahas." Hindi siya pinansin ni Hiraya. Ang kanyang buong atensyon ay nasa batang nanginginig sa kanyang yakap. Nang ang lahat ng gulo ay natapos na at ang katahimikan, isang tunay na katahimikan, hindi ang katahimikang puno ng tensyon, ay muling bumalik sa hasyenda. Naiwan si Tanggol at Hiraya sa sala. Si Sinag ay nakatulog na sa wakas, pagod sa lahat ng nangyari at dinala na sa kanyang silid. "Hiraya." Panimula ni Tanggol, ang kanyang boses ay pagod at puno ng pagsisisi. "Patawarin mo ako." Umiling si Hiraya. "Wala po kayong kasalanan, senyor." "Huwag mo na akong tawaging senyor," sabi ni Tanggol. "Tanggol, ang pangalan ko ay Tanggol."
Lumapit siya. Pinagdudahan kita. Nasaktan kita. At muntik na kitang hayaang umalis kung hindi ka bumalik. Hindi niya kayang tapusin ang pangungusap. Ang isipin lang kung ano ang maaaring nangyari ay sapat na para muling manlamig ang kanyang dugo. Bumalik po ako para kay Sinag, mahinang sabi ni Hiraya. Alam ko, sabi ni Tanggol. Pero ngayon, gusto kong hilingin na manatili ka. Hindi lang para kay Sinag. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Hiraya. Ang lahat ng kanyang damdamin ay nakalantad na. Manatili ka para sa akin. Para sa atin. Ikaw ang nagbalik ng nangiti ng anak ko. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling magtiwala. Ikaw ang Hiraya. Ang katuparan ng aming pag-asa. Ang mga luha na hindi tumulo para sa takot o galit ay tumulo ngayon para sa kaligayahan. Tumango si Hiraya, hindi na kailangan ng mga salita. Sa isang iglap, ang lahat ng pagitan sa kanila ay nawala. Niyakap siya ni Tanggol, isang yakap na puno ng pasasalamat, pagsisisi at isang pangako ng bagong simula. Kinabukasan, habang ang araw ay sumisikat, isang kakaibang milagro ang nangyari. Mula sa kanyang silid, narinig ni Hiraya ang mga yabag na hindi niya inaasahan. Lumabas siya sa pasilyo at nakita niya si Sinag. Nakatayo. Nakakapit sa pader para sa suporta, ngunit nakatayo. Dahan-dahan, nanginginig. Humakbang ito ng isang beses. Pagkatapos, isa pa. Bawat hakbang ay patungo sa direksyon niya at ni Tanggol. Nakalalabas lang din mula sa kanyang silid. Sa gitna ng pasilyo, binitawan ni Sinag ang pader. Humakbang siya ng mag-isa patungo sa 2 taong pinakamamahal niya. Isang hakbang. 2. Nang makarating siya sa gitna nila, hinawakan niya ang kamay ni Hiraya at ang kamay ni Tanggol. Pinag-isa ang mga ito. At sa unang pagkakataon, isang tunay, malawak, at masayang ngiti ang sumilay sa mukha ng bata. Isang bagong pamilya ang nabuo. Isang bagong pag-asa ang isinilang. Lumipas ang 6 na buwan. Ang Hacienda de la Esperanza, na dating isang palasyo ng kalungkutan, ay isa ng tahanan na puno ng buhay at tawanan. Ang mga madidilim na kurtina ay pinalitan ng mga manipis na tela na hinahayaang pumasok ang sikat ng araw. Ang mga pasilyo na dating tahimik ay madalas nang pinupuno ng tunog ng maliliit na paa na nagtatakbuhan. Si Sinag Alcaraz ay hindi na ang batang nakakulong sa wheelchair at sa kanyang sariling katahimikan. Siya na ngayon ay isang masiglang bata na mahilig maghabulan sa hardin, na ang paboritong kalaro ay si Hiraya. Ang kanyang boses, na minsan lang marinig, ay isa ng tuloy-tuloy na daloy ng mga tanong, kwento, at mga awitin. Si Hiraya naman, hindi na isang simpleng tagapag-alaga. Siya na ang ilaw ng tahanan. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng init. Ang kanyang namnang ngiti ay nagdudulot ng kapayapaan. Sa tulong ni Tanggol, ang kanyang pamilya sa probinsya ay nabayaran na ang lahat ng utang at nakapagsimula ng isang maliit na negosyo. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tuluyan ng nawala, napalitan ng isang kaligayahang hindi niya akalaing posible. At si Magtanggol Alcaraz, siya ang may pinakamalaking pagbabago. Ang malamig at mailap na bilyonaryo ay isa na ngayong mapagmahal na ama at isang lalaking hindi na natatakot magpakita ng kanyang nararamdaman. Ang mga guhit ng pait sa kanyang mukha ay napalitan ng mga linya ng ngiti. Mas madalas na siyang umuuwi ng maaga mula sa opisina, hindi para magkulong, kundi para habulin ang kanyang anak sa damuhan at para abutan ang paglubog ng araw kasama si Hiraya. Isang hapon, habang sila ay magkakasamang nakaupo sa veranda at pinapanood si Sinag na sinusubukang palipari ng isang saranggola,
Isang sulat ang dumating para kay Hiraya. Galing ito sa kanyang ina. Habang binabasa niya ito, isang ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Kamusta na po sila?" tanong ni Tanggol. "Mabuti po sila," sagot ni Hiraya. "Masaya, payapa." Sabi ni Inay, ang lahat daw ay parang isang panaginip. "Hindi ito panaginip," sabi ni Tanggol habang inaabot ang kanyang kamay. "Totoo ito." Huminga siya ng malalim. "Hiraya, may gusto sana akong ibigay sa'yo." Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Hindi ito kahon ng singsing na ikinagulat ni Hiraya. Pagbukas niya nito, ang laman ay hindi isang mamahaling alahas, isang luma at kinakalawang na susi. "Ano po ito?" nagtatakang tanong ni Hiraya. "Iyan ang orihinal na susi ng Hacienda de la Esperanza mula pa sa panahon ng aking lolo," paliwanag ni Tanggol. Isimbolo ito ng pagmamay-ari. Kinuha niya ang kamay ni Hiraya at inilagay ang susi sa palad nito. Minsan, ang lugar na ito ay tinawag na Hacienda de la Esperanza, ang hacienda ng pag-asa. Ngunit nang mawala si Mayumi, nawalan din ito ng kahulugan. Naging iisa na lang itong pangalan. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Pero nang dumating ka, ibinalik mo ang pag-asa. Ikaw ang naging pag-asa, kaya't nararapat lang na ang tahanang ito ay maging sayo rin." Tumingin siya sa mga mata ni Hiraya. "Hindi na ito ang bahay ko, Hiraya. Ito na ang tahanan natin." Sa pagkakataong yon, tumakbo palapit si Sinag. Dala-dala ang isang maliit na halaman na may mga ugat pa. "Papa, Hira, magtanim tayo," masayang sabi ng bata. Sabi ni Manong Hardinero, kailangan daw nating magtanim ng bago para maging mas maganda ang hardin. Nagkatinginan si Tanggol at Hiraya at sabay silang ngumiti. Pumunta silang tatlo sa isang bakanteng espasyo sa hardin. Si Tanggol ang naghukay ng butas, si Hiraya ang maingat na naglagay ng halaman, at si Sinag ang nagbuhos ng unang patak ng tubig. Habang pinagmamasdan nila ang maliit na halaman, isang simbolo ng kanilang bagong buhay, niyakap ni Tanggol si Hiraya mula sa likuran, habang si Sinag naman ay yumakap sa kanilang mga binti. Tatlo sila, isang pamilya, na nakatayo sa ilalim ng ginintuang sinag ng papalubog na araw. Ang sakit ng nakaraan ay hindi tuluyang nawala. Ngunit ito'y nagsilbing lupa kung saan tumubo ang isang mas matatag at mas makahulugang pag-ibig. Ang Hacienda de la Esperanza ay muling natagpuan ang kanyang pangalan, hindi na bilang isang alaala ng nawala, kundi bilang isang pangako ng isang magandang bukas. At dito po nagtatapos ang ating kwento, mga minamahal naming tagapakinig. Ang aral na iniiwan sa atin ng buhay ni Tanggol, Hiraya at Sinag ay simple lamang, na kahit sa pinakamatinding dilim, ang isang sinag ng pag-asa na dala ng tunay na pagmamahal at pagmamalasakit ay kayang-kayang lunasan ang pinakamalalim na sugat. Ipinapaalala nito sa atin na ang pagpapagaling ay isang paglalakbay, at sa paglalakbay na yon, ang pinakamahalagang kasama ay ang mga taong handang manatili sa tabi natin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Kung napukaw ng kwentong ito ang inyong mga puso, huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ano pong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Gusto naming malaman. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kayo
at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.